Pirmahan mo na ampersand apos, yan, Wenceslaa, o hahayaan nating mamatay ang anak mo sa harap mo mismo, ampersand quote. Ang boses ni Doña Isabela ay parang talim ng kutsilyong dahan-dahang humihiwa sa pagkatao ni Wenceslaa. Sa loob ng malamig na silid ng ospital, ang tanging maririnig ay ang mekanikal na tunog ng ventilator na nagbibigay buhay sa maliit na katawan ni Junior. Bawat pag-angat at pagbaba ng dibdib ng bata ay tila isang timer na nagbibigay ng huling sandali kay Wenceslaa. Nanginginig ang mga daliri ni Wenceslaa habang hawak ang ballpen. Sa harap niya ay isang pirasong papel na may titulong T sinumpaang salaysay. Nakasulat doon sa wikang Ingles ang mga kasinungalingang dudurog sa kanyang dangal, na siya ay kusang umalis ng bahay, na pinabayaan niya ang kanyang asawa para sa ibang lalaki, at tinatalikuran niya ang lahat ng karapatan niya bilang asawa ni Valerio Montemayor. Ampersand quote, Mommy, kailangan ba talaga ampersand apos? To, ampersand quote, mahinang tanong ni Valerio. Nakatayo siya sa gilid, suot ang kanyang mamahaling suit, ngunit hindi niya magawang tumingin ng diretso sa mga mata ng kanyang asawa. Ampersand quote, Valerio, Don ampersand apos, kay be so wake, ampersand quote, singhal ni Doña Isabela. Ampersand quote, ang babaeng ito ang sumira sa pangalan natin. Gusto mo bang mapunta sa wala ang pinaghirapan ng tatay mo dahil lang sa isang irresponsableng asawa? Kung hindi niya pipirmahan ampersand apos, yan, hindi ko babayaran ang operasyon ng bata. Simple as that, ampersand quote. Lumingon si Wenceslaa kay Valerio, nagmamakaawa ang kanyang mga mata. Ampersand quote, Valerio, alam mong hindi totoo ang mga nakasulat dito. Alam mong pinalayas ako, alam mong muntik na akong mamatay sa kalsada bago niyo ako nahanap uli. Paano mo nasisikmurang gawin ito sa akin, ampersand quote. Umiwas ng tingin si Valerio. Ang katahimikan niya ay parang isang malakas na sampal. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Wenceslaa ang unti-unting pagkamatay ng natitirang pag-ibig sa kanyang puso. Ang lalaking sinumpaan niyang makakasama habang buhay ay mas pinili ang utos ng kanyang ina kaysa sa hustisya para sa sarili niyang asawa. Ampersand quote, oras na, Wenceslaa, ampersand quote, utos ni Doña Isabela habang itinutulak ang papel palapit sa kanya. Ampersand quote, perma o lamay? Choose now, ampersand quote. Tumingin si Wenceslaa sa kanyang anak. Ang maputlang mukha ni Junior, ang mga tubong nakakabit dito, ito ang kanyang mundo. Wala siyang pakialam kung ituring siyang basura ng buong mundo, basta ampersand apos, huminga lang ang kanyang anak. Gamit ang huling lakas ng kanyang loob, isinulat niya ang kanyang pangalan sa ibaba ng dokumento. Bawat kurba ng kanyang pirma ay tila pagpako sa sarili niyang krus. Nang matapos ang huling titik, mabilis na kinuha ni Doña Isabela ang papel. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa labi ng matanda. Ampersand quote, good. Ngayon, huwag mong kakalimutan na nandito ka lang dahil sa awa ko. You are nothing but ghost in this family from now on, ampersand quote. Lumabas ang doktor matapos ang ilang minuto at ibinalita na itutuloy na ang operasyon dahil naayos na ang deposito. Nakahinga ng maluwag si Wenceslaa. Ngunit bago pa man siya makalapit sa salamin ng AFI para tignan ang anak, hinawakan siya ng mahigpit ni Doña Isabela sa braso. Ampersand quote, hindi ka sasama sa loob. Uuwi ka sa mansyon. Maglilinis ka, magsisilbi ka. At tandaan mo, Wenceslaa, isang maling galaw mo, isang salita tungkol sa katotohanan, ipapaalala ko sa ampersand apos. Yo kung gaano kadaling bawiin ang perang nagpapanatiling buhay sa anak mo, ampersand quote. Habang naglalakad palabas ng ospital, ramdam ni Wenceslaa ang mga mata ng mga nurse at ibang tao sa lobby. Naririnig niya ang mga bulungan. Ampersand quote, siya ampersand apos, yung asawa ni Sir Valerio, ampersand apos, diba? Ampersand apos, yung naglayas daw, ampersand quote. Ampersand quote, balita ko nahuli sa ibang lalaki kaya pinalayas. Ngayong may sakit ang anak, bumalik para humingi ng pera. Ang kapal din ng mukha, ampersand apos, no, ampersand quote. Ang mga salitang iyon ay tila mga lason na kumakalat sa hangin. Alam ni Wenceslaa na si Aling Belen, ang pinagkakatiwalaang marits ng kanilang subdivision, ay nakapagkalat na ng balita ayon sa script ni Doña Isabela. Sumakay sila sa kotse. Walang nagsasalita. Si Valerio ay nakatingin lang sa labas ng bintana, habang si Doña Isabela ay abala sa kanyang cellphone.
Pagdating sa mansyon ng mga Montemayor, ang lugar na dati niyang itinuring na tahanan, ngunit ngayon ay mistulang impyerno, isang pamilyar na mukha ang sumalubong sa kanila sa pinto. Si Catalina, ang matalik niyang kaibigan. Ampersand quote, Wencesla. Oh and by God, I heard what happened, ampersand quote, sabi ni Catalina sabay yakap sa kanya. Pero sa gitna ng yakap na iyon, may ibinulong si Catalina na nagpatayo ng balahibo ni Wencesla. Ampersand quote, sabi ko naman sa ampersand apos, yo, hindi mo sila matatalo. Sana sumunod ka na lang sa simula pa lang, ampersand quote. Humiwalay si Wencesla at tinignan ang kaibigan. Ang mga matang dati ay puno ng malasakit, ngayon ay maihalong pangungutya. Napagtanto ni Wencesla na ang bitag na kinalalagyan niya ay mas malalim at mas masalimuot kaysa sa iniisip niya. Lahat sila, ang kanyang asawa, ang kanyang biyenan, at maging ang kanyang matalik na kaibigan, ay magkakasabwat. Pumasok siya sa loob ng bahay, hindi bilang donya, kundi bilang isang bilanggo. Ngunit habang tinitignan niya ang kanyang sarili sa malaking salamin sa hallway, isang bagay ang nagbago sa kanyang paningin. Ang takot ay dahan-dahang napapalitan ng isang malamig at matalim na determinasyon. Ampersand quote, kinuha niyo ang lahat sa akin, ampersand quote, bulong niya sa sarili habang nakatingin sa kanyang refleksyon. Ampersand quote, pero nakalimutan niyo ang taong wala nang mawala, ay ang taong pinakamapanganib kalaban, ampersand quote. Habang paakyat siya sa hagdan, narinig niya ang tawag ni Doña Isabela mula sa baba. Ampersand quote, Wencesla. Linisin mo ang guest room. Darating ang mga bisita ko mamaya at ayaw kong makakita ng kahit isang dumi, ampersand quote. Huminto si Wencesla, lumingon sa matanda at sa unang pagkakataon, hindi siya yumuko. Ngumiti siya, isang ngiting hindi umabot sa kanyang mga mata. Ampersand quote, opo, mommy. Lilinisin ko ang lahat. Sisiguraduhin kong pati ang mga dumi na itinago nyo sa ilalim ng kama malilinis ko rin, ampersand quote. Nanlaki ang mga mata ni Doña Isabela sa sagot na iyon. Ang katahimikan sa mansyon ay naging mabigat, tila isang bombang naghihintay na lang ng tamang segundo para sumabog. Ampersand quote, luhod, kuskos, punas. Ampersand apos, yan lang ang dapat mong gawin, Wencesla, dahil ampersand apos, yan lang ang halaga mo sa bahay na ito, ampersand quote. Ang boses ni Doña Isabela ay pumailan lang sa malawak na sala ng mansyon habang nakatayo siya sa tapat ni Wencesla na kasalukuyang nakaluhod sa malamig na sahig. May hawak na basahan ang bida, ang kanyang mga kamay ay namumula na dahil sa matapang na kemikal ng panlinis. Walang katulong na tumutulong sa kanya, pinagbawalan ni Isabela ang lahat ng kasambahay na iangat kahit isang daliri para sa kanya. Ampersand quote, masyado pang malabo ang refleksyon ko sa tiles, ampersand quote, pagpapatuloy ng matanda, sabay sadyang itinapon ang laman ng kanyang baso ng pulang alak sa bahagi ng sahig na kapupunas lang ni Wencesla. Ampersand quote, ulitin mo. Siguraduhin mong kasing linis ng konsensya ko ang sahig na ampersand apos, yan bago dumating si Valerio, ampersand quote. Hindi sumagot si Wencesla. Pinigilan niya ang panginginig ng kanyang balikat. Sa bawat paghagod ng basahan, naaalala niya ang bawat sentimong ibinabayad ng pamilyang ito sa ospital ng kanyang anak. Ang bawat pagmamaliit sa kanya ay katumbas ng isang pintig ng puso ni Junior. Kaya tinitiis niya. Tinitiis niya ang hapdi ng kanyang mga tuhod at ang mas masakit na hapdi ng kanyang dangal. Nang dumaan ang hapon, kailangan niyang lumabas para kumuha ng mga pinamalengke sa tapat ng gate. Doon, nakita niya ang anino ng isang tao sa likod ng mga halaman. Si Aling Belen. Ampersand quote, ay Wencesla. Ikaw na pala ampersand apos, yan, ampersand quote, malakas na sabi ni Aling Belen na halatang nagmamasid kanina pa. Ampersand quote, balita ko, pinatawad ka na raw ni Doña Isabela kahit na nakipagtanan ka. Napakabait talaga ng biyanan mo, ampersand apos, no? Kung sa ibang pamilya ampersand apos, yan, baka nasa kulungan ka na o kaya ay nasa kalsada pa rin, ampersand quote. Napako sa kinatatayuan si Wencesla. Alam niyang ito ang trabaho ni Isabela, ang sirain ang kanyang pagkatao sa harap ng mga kapitbahay para wala siyang takbuhan. Ampersand quote, Aling Belen, alam niyo pong hindi totoo ampersand apos, yan, ampersand quote, mahinahong sagot niya, bagama ampersand apos, si ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa galit. Ampersand quote, hala siya.
Huwag mo akong pagsalitaan ng ganyan, Wenceslao. Kita mo nga, nakatira ka uli sa palasyo. Ampersand quote, asawa. Ang asawa, hindi naglalayas at hindi nagbibigay ng kahihiyan sa pamilya. Pinirmahan mo ang dokumentong ampersand apos, yun, ampersand apos, di ba? Inamin mo ang lahat. So done ampersand apos, say act like you ampersand apos, read the saint here. Be thankful that you have a roof over your head, ampersand quote. Ampersand quote, gaslighting, ampersand quote, bulong ng isip ni Wenceslao. Alam niyang ito ang ginagawa nila sa kanya. Pinapaniwala siya na siya ang may kasalanan, na siya ang dapat mahiya, para manatili siyang sunod-sunuran. Pagdating ng gabi, dinalhan ni Wenceslao ng tsaa si Valerio sa kanilang silid. Ngunit nang papasok na siya, nakita niyang nakatambak ang kanyang mga gamit sa isang sulok, mga damit na nakalagay lang sa plastik na itim. Ampersand quote, doon ka matutulog sa quarters ng mga katulong simula ngayon, ampersand quote, malamig na sabi ni Valerio habang nagbabasa ng dokumento. Ampersand quote, sabi ni Mommy, hindi makakabuti sa image ng pamilya kung magsasama tayo sa isang kwarto habang hindi ka pa ampersand apos, nalilinis ampersand apos, sa mga kasalanan mo, ampersand quote. Hindi na lumaban si Wenceslao. Kinuha niya ang plastik ng kanyang mga damit. Habang naglalakad siya patungo sa maliit at mainit na kwarto sa likod ng mansyon, napatigil siya sa tapat ng altar ng pamilya Montemayor. Tumingin siya sa rebulto ng Birheng Maria, pagkatapos ay sa portrait ni Doña Isabela na nakasabit sa pader. Napansin niya ang isang bagay. Ang portrait ni Isabela ay may bahagyang awang sa pader. Dahil sa ugali niyang mapag-obserba bilang dating accountant, napansin niyang may maliit na vault sa likod nito. At sa ilalim ng portrait, may isang maliit na piraso ng papel na nalaglag, isang resibo ng bank transfer na may petsang tumutugma sa araw na dinukot siya sa gift 2 taon na ang nakakaraan. Mabilis niyang pinulot ang papel at itinago sa loob ng kanyang damit nang marinig niya ang yabag ni Doña Isabela. Ampersand quote, anong ginagawa mo rito? Magpahinga ka na, dahil bukas, marami ka pang lilinisin, ampersand quote, sabi ng matanda. Ampersand quote, opo, Mommy, ampersand quote, sagot ni Wenceslao. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming buwan, hindi siya nakaramdam ng takot. Ang papel na nakatago sa kanyang dibdib ay parang isang mitsa. Isang mitsa na magsisimula ng apoy na susunog sa buong kaharian ng mga Montemayor. Humiga siya sa manipis na foam sa quarters ng mga katulong, tinitignan ang kisam na may mga bitak. Ampersand quote, hindi lang ako basta host sa bahay na ito, ampersand quote, bulong niya sa dilim. Ampersand quote, ako ang magiging multo na hindi magpapatulog sa inyo sa gabi, ampersand quote. Ampersand quote, akala mo ba talaga may kakampi ka pa sa mundong ito, Wenceslao, ampersand quote. Ang tanong na iyon ni Catalina ay parang isang malambot na unan na may nakatagong karayom sa loob. Nakaupo sila sa likod ng mansyon, malayo sa mapanuring mata ni Doña Isabela. May dalang supot ng pagkain si Catalina, mga paboritong kakanin ni Wenceslao na tila ba isang simbolo ng kanilang lumang pagkakaibigan. Ampersand quote, Bes, hindi ko na alam kung sino ang paniniwalaan ko, ampersand quote, sagot ni Wenceslao, ang kanyang boses ay basag sa pagod. Ampersand quote, kahit si Valerio, parang ibang tao na. Ang tanging nagpapanatili sa akin dito ay si Junior, ampersand quote. Hinawakan ni Catalina ang kamay ni Wenceslao, pinisil ito ng may tila wagas na pag-aalala. Ampersand quote, kaya nga nandito ako. Hindi ko matitiis na makita kang ganito. Alam kong kinuha nila ang cellphone mo, kaya heto binilhan kita ng bago. Itago mo ito, ha? Huwag mong hahayaang makita ni Doña Isabela o kahit ng mga katulong, ampersand quote. Inabot ni Catalina ang isang maliit na smartphone. Para kay Wenceslao, ang gadget na iyon ay parang isang lifeline, isang paraan para direktang makatawag sa ospital nang hindi humihingi ng permiso sa kanyang biyenan. Ampersand quote, salamat, Catalina. Hindi ko alam kung anong gagawin ko kung wala ka, ampersand quote, sabi ni Wenceslao, niyakap niya ang kaibigan. Hindi niya napansin ang mabilis na pagngisi ni Catalina sa likod ng kanyang balikat. Ampersand quote, gamitin mo ampersand apos, yan para tawagan ang mga taong makakatulong sa ampersand apos, yo. Huwag kang matakot, Bes. Ampersand apos, and always here for you, ampersand quote,
sabi pa ni Catalina bago nagmamadaling umalis dahil baka raw siya mapansin ni Doña Isabela. Nang gabing iyon, habang ang lahat ay natutulog na, dahan-dahang inilabas ni Wenceslao ang cellphone mula sa ilalim ng kanyang manipis na unan. Ngunit bago pa man niya pindutin ang numero ng ospital, napansin niya ang isang kakaibang icon sa screen. Bilang isang accountant na sanay sa mga software, mabilis niyang napagtanto na ang API na iyon ay hindi isang normal na system file. Isa itong spyware, isang application na kayang i-record ang bawat tawag, bawat mensahe, at maging ang lokasyon ng gumagamit nito. Naramdaman ni Wenceslao ang paglamig ng kanyang dugo. Ang ampersand quote, tulong ampersand quote, ni Catalina ay isa palang matalinong bitag. Tumayo siya at dahan-dahang lumabas ng quarters, naglalakad ng walang tsinelas para hindi lumikha ng ingay. Narinig niya ang mahinang boses mula sa garden, malapit sa opisina ni Doña Isabela. Sumilip siya sa likod ng malalaking paso ng halaman. Doon, nakita niya si Catalina na nakatayo sa harap ni Doña Isabela. Ang kanyang ampersand quote, matalik na kaibigan ampersand quote, ay hindi na mukhang maawain, ang postura nito ay parang isang tapat na sundalong nag-ulat sa kanyang reyna. Ampersand quote, nakuha na niya ang phone, Madam, ampersand quote, sabi ni Catalina, ang boses ay puno ng kayabangan. Ampersand quote, gaya ng inaasahan, naniwala siya sa drama ko. Ngayon, malalaman na natin kung sino ang mga tinatawagan niya sa labas. Baka nga may balak pa siyang humingi ng tulong sa mga dating kakilala niyo, ampersand quote. Ampersand quote, very good, Catalina, ampersand quote, sagot ni Doña Isabela habang humihitit ng manipis na sigarilyo. Ampersand quote, gusto kong malaman ang bawat galaw niya. Gusto kong isipin niya na may kalayaan siya, bago ko uli siya hilahin pababa sa impyerno. At ampersand apos, yung perang ipinangako ko sa ampersand apos, papasok na sa account mo bukas, ampersand quote. Ampersand quote, salamat po, madam. Alam niyo namang hinding-hindi ko kayo bibigyan. Si Wenceslao, masyado siyang emosyonal. Madali siyang kontrolin dahil sa anak niya, ampersand quote. Nagtago si Wenceslao sa dilim, ang kanyang mga kamay ay nakakuyom ng mahigpit hanggang sa bumaon ang kanyang mga kuko sa kanyang palad. Ang sakit na naramdaman niya sa pagtatraidor ni Catalina ay mas matindi pa sa sampal ni Doña Isabela. Ito ang taong pinagkatiwalaan niya ng kanyang mga sikreto, ang taong iniyakan niya sa mga gabi ng kawalang pag-asa. Ngunit sa gitna ng hapdi, may isang bagay na nabuo sa loob ni Wenceslao, isang malamig na puot na kasing tigas ng bakal. Hindi siya iiyak. Hindi niya hahayaang makita nila ang kanyang pagkadurog. Bumalik siya sa kanyang silid, dala-dala ang cellphone na naging simbolo ng pagtatraidor. Tinitigan niya ang screen. Ampersand quote, gusto niyo ng impormasyon, ampersand quote, bulong niya sa hangin. Ampersand quote, ibibigay ko sa inyo ang gusto niyong makita. Pero sisiguraduhin kong ang impormasyong makukuha niyo ang magiging mitsa ng sarili niyong pagbagsak, ampersand quote. Kinuha niya ang resibo ng bank transfer na nakuha niya sa ilalim ng portrait ni Isabela noong nakaraang araw. Kinuhaan niya ito ng litrato gamit ang bugged na cellphone, pero hindi niya ito isinave sa gallery. Alam niya ang gagawin. Gagamitin niya ang teknolohiyang ibinigay sa kanya para magpakain ng maling impormasyon sa kanila, habang dahan-dahan niyang kinukuha ang tunay na alas laban sa pamilya Montemayor. Kinaumagahan, lumabas si Wenceslao mula sa quarters na may matamis na ngiti sa kanyang labi, isang ngiti na kasing ganda at kasing delikado ng isang bitag. Ampersand quote, good morning, mommy, ampersand quote, masiglang bati niya kay Doña Isabela na nag-aalmusal sa veranda. Ampersand quote, naisip ko po, baka pwede akong tumulong sa pag-aayos ng mga accounts ng kumpanya niyo. Kahit bilang encoder lang. Gusto ko pong maging kapaki-pakinabang habang nagpapagaling si Junior, ampersand quote. Nagkatinginan sina Doña Isabela at Catalina. Akala nila ay unti-unti nang bumibigay ang loob ni Wenceslao. Hindi nila alam, ang leon na akala nila ay napaamo na, ay nagsisimula palang hasain ang kanyang mga kuko. Ampersand quote, siguraduhin mong malinis ang mga basong ampersand apos. Yan, Wenceslao, dahil ayaw naming mahawaan ng dumi ng nakaraan mo, ampersand quote. Ang boses ni Teodoro, isa sa pinakamalapit na kaibigan ni Doña Isabela, ay umalinggaw sa gitna ng tawanan sa malawak na garden ng mga Montemayor. May party ngayong gabi para sa anibersaryo ng kumpanya,
at sa halip na ituring na asawa ng tagapagmana, si Wenceslao ay inatasan ni Isabela na magsilbi bilang isa sa mga waitress. Nakatayo si Wenceslao, suot ang isang simpleng puting uniforme na malayo sa naggagandahang gown, ang kapal ng mukha, &apos, no. At ngayon, heto siya, bumalik para sa pera ng mga Montemayor, &. Gustong sumigaw ni Wenceslao. Gusto niyang sabihin sa kanila na siya ay dinukot, na siya ay itinapon sa isang liblib na probinsya, at pinagbantaang papatayin kung babalik siya. Pero alam niyang walang maniniwala sa kanya. Ang lahat ng narito ay mga tau-tauhan ni Doña Isabela. Ang katotohanan ay walang puwang sa isang silid na puno ng mga dila na binayaran para magsinungaling. Napansin ni Wenceslao si Valerio sa kabilang panig ng garden. Napapalibutan siya ng mga business associates, tila nag-enjoy sa atensyong ibinibigay sa kanya. Sa bawat tawa ni Valerio, tila may isang bahagi ng puso ni Wenceslao na tuluyang namamatay. Dahan-dahan siyang lumapit sa kinaroroonan ng asawa para lagyan ng alak ang baso nito. Valerio, mahinang tawag niya, halos pabulong. Tumingin si Valerio sa kanya, pero walang bakas ng pagkilala o pagmamahal sa mga mata nito. Ang nakita ni Wenceslao ay pandidiri at inis. More wine, sir, porma na tanong ni Wenceslao, ang kanyang boses ay gumaralgal. Umaasa siyang sa pagkakataong ito, kahit sa harap ng maraming tao, ay ipagtatanggol siya ng lalaking nangako sa kanyang altar na poprotektahan siya. Just pour the drink and leave, Wenceslao, malamig na sagot ni Valerio. You apos, redistracting the guests. And please, keep aside to look professional. You apos, re-embarrassing me, Parang gumuho ang langit sa ulo ni Wenceslao. Embarrassing you, ulit niya sa sarili. Siya ang biktima rito, siya ang dinurog, pero siya pa ang ikinahihiya. Isang matandang negosyante ang lumapit at kumuha ng baso sa tray ni Wenceslao. Isabela, saan mo nakuha ang server na to? Mukhang hindi sanay. Medyo matamlay, sabi nito sabay sadyang hinawakan ang kamay ni Wenceslao sa paraang nakakainsulto. Binitawan ni Wenceslao ang tray. Ang tunog ng pagbagsak ng mga baso sa semento ay tila isang hudyat ng kanyang pagpalahao sa loob-loob niya. Ang mapulang alak ay kumalat sa sahig, parang dugo sa isang crime scene. Ay naku. Napakatanga talaga, sigaw ni Doña Isabela, tumayo siya at lumapit kay Wenceslao. Kita niyo na? Kahit anong gawin mong pagtulong sa mga taong galing sa baba, lalabas at lalabas pa rin ang pagkaignorante, Lahat ng mata ay nakatuon kay Wenceslao. Ang katahimikan ay nakakabingi, tanging ang mahinang musika sa background ang maririnig. Inaasahan ni Wenceslao na lalapit si Valerio, nahahawakan ang braso niya at sasabihing tama na, pero nanatili si Valerio sa kanyang kinatatayuan. Tinitignan lang ang natapong alak sa kanyang sapatos na parang iyon ang mas mahalaga kaysa sa asawa niyang nanginginig sa takot at galit. Kinuha ni Valerio ang kanyang pitaka, naglabas ng 500 piso, at itinapon ito sa sahig, sa gitna ng basag na bubog at natapong alak. Linisin mo apos, yan. At heto, pambayad sa abala mo sa mga bisita ni Mommy, sabi ni Valerio bago tumalikod at nagpatuloy sa pakikipag-usap sa ibang tao na parang walang nangyari. Lumuhod si Wenceslao para pulutin ang mga bubog. Ang bawat piraso ng salamin na humihiwa sa kanyang daliri ay hindi kasing sakit ng katahimikan ng kanyang asawa. Doon, sa ilalim ng nagniningning na mga bituin at sa harap ng pinakamayayamang tao sa lungsod, naramdaman ni Wenceslao ang huling hibla ng kanyang pagkatao na kumakapit pa sa pamilyang ito ay tuluyan ng naputol. Wala na siyang asawa. Wala na siyang kaibigan. Ang tanging meron siya ay ang kanyang sarili at ang galit na unti-unting nagiging isang malamig at kalkuladong plano. Tapos na ang pagiging biktima, bulong niya sa sarili habang ang dugo mula sa kanyang daliri ay humahalo sa pulang alak sa sahig. Simula ngayon, ako na ang susulat ng sarili kong kwento, Tumingala siya at nakita niya si Doña Isabela na nakangiti sa kanya mula sa malayo, isang ngiti ng tagumpay. Hindi alam ng matanda,
iyon na ang huling pagkakataon na makikita niyang nakayuko si Wenceslao. Ampersand quote, mamili ka, Wenceslao, ang huling hininga ng anak mo, o ang iyong karapatan bilang ina, ampersand quote. Ang boses ni Doña Isabela ay walang bahid ng awa, kasing lamig ng aircon sa loob ng pribadong kwarto sa ospital. Inilapag niya ang isang makapal na folder sa ibabaw ng lamesa. Sa loob nito ay ang ampersand quote, Deed of Voluntary Commitment ampersand quote, isang legal na dokumento na nagsasabing kusang ibinibigay ni Wenceslao ang lahat ng karapatan niya kay Junior sa pamilya Montemayor, at nangangakong hinding-hindi nalalapit sa bata habang buhay. Ampersand quote, Mommy, sobra naman yata ampersand apos, yan, ampersand quote, mahinang singit ni Valerio na nakatayo sa may bintana. Ampersand quote, hindi ba pwedeng operahan muna ang bata bago ang mga papeles, ampersand quote. Ampersand quote, tumahimik ka, Valerio, ampersand quote, bulyaw ni Isabela. Ampersand quote, ang perang gagamitin sa operasyong ito ay galing sa akin, hindi sa ampersand apos, yo. At ayaw kong magkaroon ng kahit anong ugnayan ang tagapagmana ng mga Montemayor sa isang babaeng may dungis ang pangalan. Now, Wenceslao, sign it o hayaan nating tumigil ang makina na nagpapatibok sa puso ng anak mo, ampersand quote. Napasandal si Wenceslao sa pader, ang kanyang paningin ay nagdidilim. Tumingin siya sa kanyang anak na puno ng mga tubo. Ang maliit na dibdib ni Junior ay hirap na hirap sa pag-angat. Ang bawat segundo ng pag-aalinlangan niya ay bawat segundo ng paghihirap ng bata. Ampersand quote, hayop kayo, ampersand quote, bulong ni Wenceslao, ang kanyang boses ay puno ng pain. Ampersand quote, paano nyo nagagawang gamitin ang buhay ng sarili nyong dugo at laman para lang makuha ang gusto nyo, ampersand quote. Ampersand quote, desperate times call for desperate measures, hija, ampersand quote, sabi ni Isabela habang iniaabot ang mamahaling ballpen. Dahan-dahang lumapit si Wenceslao sa lamesa. Habang iniaabot ni Isabela ang ballpen, bahagyang naatras ang suot nitong lace na manggas ng damit. Doon, sa kanang pulso ng matanda, ay nanlaki ang mga mata ni Wenceslao. May isang pilat doon. Isang pilat na hugis gasuklay, tila bakas ng isang malalim na sugat na hindi kailanman tuluyang naghilom. Biglang bumalik sa isip ni Wenceslao ang gabing dinukot siya sa gift 3 taon na ang nakakaraan. Naalala niya ang kamay na humablot sa kanyang buhok bago siya itulak sa loob ng van. Ang kamay na iyon ay may eksaktong pilat na nakikita niya ngayon sa pulso ng kanyang biyenan. Sa loob ng 3 taon, iniisip niya kung sino ang nag-utos na sirain ang buhay niya. Ngayon, ang sagot ay nasa harap niya lang pala. Nanginginig ang buong katawan ni Wenceslao, hindi na dahil sa takot, kundi dahil sa galit na tila bulkang mayon na malapit ng sumabog. Gusto niyang dambahan ang matanda, gusto niyang isigaw ang katotohanan, pero pinigilan niya ang sarili. Alam niyang sa oras na ito, si Isabela ang maihawak ng alas. Kailangan munang mabuhay ang kanyang anak. Ampersand quote, pipirma ako, ampersand quote, sabi ni Wenceslao, ang kanyang boses ay naging kasing patag ng sahig. Ampersand quote, pero siguraduhin niyo, Doña Isabela, siguraduhin niyo na kapag nabuhay ang anak ko, handa kayo sa susunod na mangyayari, ampersand quote. Ampersand quote, Don ampersand apos, say threaten me, you brat, ampersand quote, smirk ni Isabela. Ampersand quote, just sign ampersand quote. Mabilis na pinirmahan ni Wenceslao ang bawat pahina. Pagkatapos, binitawan niya ang ballpen na tila ba nakakahawang sakit ito. Ampersand quote, ayan na. Gawin niyo na ang operasyon, ampersand quote, sabi niya habang nakatitig ng diretsyo sa mga mata ni Isabela. Hindi siya kumukurap. Gusto niyang makita ng matanda na ang babaeng kinakawawa niya ay wala na. Ang nasa harap niya ngayon ay isang ina na nahanap na ang dahilan para lumaban hanggang kamatayan. Lumabas si Isabela na may bitbit na tagumpay sa kanyang mga labi, habang si Valerio ay naiwan sa loob, hindi makatingin sa asawa. Ampersand quote, Wenceslao, sorry. Ampersand apos, do to make it up to you, ampersand quote, sabi ni Valerio habang sinusubukang hawakan ang balikat ni Wenceslao. Iniwaksi ni Wenceslao ang kamay nito ng may pandidiri. Ampersand quote, huwag mo akong hawakan, Valerio. Ang asawang hinahayaang patayin ng nanay niya ang dangal ng sarili niyang asawa ay hindi lalaki. Ikaw ang pinakamalaking pagkakamali sa buhay ko, ampersand quote. Lumabas si Wenceslao sa at dumiretso sa banyo ng ospital.
Doon, hinarap niya ang sarili sa salamin. Binuksan niya ang gripo at hinayaang dumaloy ang tubig sa kanyang mga kamay, tila ba sinusubukang hugasan ang dumi ng pamilya Montemayor. Ampersand quote, alam ko na, ampersand quote, bulong niya sa sarili. Ampersand quote, inilapag niya ang isang makapal na folder sa ibabaw ng lamesa. Sa loob nito ay ang ampersand quote, Deed of Voluntary Commitment ampersand quote, isang legal na dokumento na nagsasabing kusang ibinibigay ni Wenceslao ang lahat ng karapatan niya kay Junior sa pamilya Montemayor, at nangangakong hinding-hindi nalalapit sa bata habang buhay. Ampersand quote, Mommy, sobra naman yata ampersand apos, yan, ampersand quote, mahinang singit ni Valerio na nakatayo sa may bintana. Ampersand quote, hindi ba pwedeng operahan muna ang bata bago ang mga papeles, ampersand quote. Ampersand quote, tumahimik ka, Valerio, ampersand quote, bulyaw ni Isabela. Ampersand quote, ang perang gagamitin sa operasyong ito ay galing sa akin, hindi sa ampersand apos, yo. At ayaw kong magkaroon ng kahit anong ugnayan ang tagapagmana ng mga Montemayor sa isang babaeng may dungis ang pangalan. Now, Wenceslao, sign it o hayaan nating tumigil ang makina na nagpapatibok sa puso ng anak mo, ampersand quote. Napasandal si Wenceslao sa pader, ang kanyang paningin ay nagdidilim. Tumingin siya sa kanyang anak na puno ng mga tubo. Ang maliit na dibdib ni Junior ay hirap na hirap sa pag-angat. Ang bawat segundo ng pag-aalinlangan niya ay bawat segundo ng paghihirap ng bata. Ampersand quote, hayop kayo, ampersand quote, bulong ni Wenceslao, ang kanyang boses ay puno ng pain. Ampersand quote, paano nyo nagagawang gamitin ang buhay ng sarili nyong dugo at laman para lang makuha ang gusto nyo, ampersand quote. Ampersand quote, desperate times call for desperate measures, hija, ampersand quote, sabi ni Isabela habang iniaabot ang mamahaling ballpen. Dahan-dahang lumapit si Wenceslao sa lamesa. Habang iniaabot ni Isabela ang ballpen, bahagyang naatras ang suot nitong lace na manggas ng damit. Doon, sa kanang pulso ng matanda, ay nanlaki ang mga mata ni Wenceslao. May isang pilat doon. Isang pilat na hugis gasuklay, tila bakas ng isang malalim na sugat na hindi kailanman tuluyang naghilom. Biglang bumalik sa isip ni Wenceslao ang gabing dinukot siya sa gift 3 taon na ang nakakaraan. Naalala niya ang kamay na humablot sa kanyang buhok bago siya itulak sa loob ng van. Ang kamay na iyon ay may eksaktong pilat na nakikita niya ngayon sa pulso ng kanyang biyenan. Sa loob ng 3 taon, iniisip niya kung sino ang nag-utos na sirain ang buhay niya. Ngayon, ang sagot ay nasa harap niya lang pala. Nanginginig ang buong katawan ni Wenceslao, hindi na dahil sa takot, kundi dahil sa galit na tila bulkang mayon na malapit ng sumabog. Gusto niyang dambahan ang matanda, gusto niyang isigaw ang katotohanan, pero pinigilan niya ang sarili. Alam niyang sa oras na ito, si Isabela ang maihawak ng alas. Kailangan munang mabuhay ang kanyang anak. Ampersand quote, pipirma ako, ampersand quote, sabi ni Wenceslao, ang kanyang boses ay naging kasing patag ng sahig. Ampersand quote, pero siguraduhin niyo, Doña Isabela, siguraduhin niyo na kapag nabuhay ang anak ko, handa kayo sa susunod na mangyayari, ampersand quote. Ampersand quote, Don ampersand apos, say threaten me, you brat, ampersand quote, smirk ni Isabela. Ampersand quote, just sign ampersand quote. Mabilis na pinirmahan ni Wenceslao ang bawat pahina. Pagkatapos, binitawan niya ang ballpen na tila ba nakakahawang sakit ito. Ampersand quote, ayan na. Gawin niya na ang operasyon, ampersand quote, sabi niya habang nakatitig ng diretsyo sa mga mata ni Isabela. Hindi siya kumukurap. Gusto niyang makita ng matanda na ang babaeng kinakawawa niya ay wala na. Ang nasa harap niya ngayon ay isang ina na nahanap na ang dahilan para lumaban hanggang kamatayan. Lumabas si Isabela na may bitbit na tagumpay sa kanyang mga labi, habang si Valerio ay naiwan sa loob, hindi makatingin sa asawa. Ampersand quote, Wenceslao, sorry. Ampersand apos, do to make it up to you, ampersand quote, sabi ni Valerio habang sinusubukang hawakan ang balikat ni Wenceslao. Iniwaksi ni Wenceslao ang kamay nito ng may pandidiri. Ampersand quote, huwag mo akong hawakan, Valerio. Ang asawang hinahayaang patayin ng nanay niya ang dangal ng sarili niyang asawa ay hindi lalaki. Ikaw ang pinakamalaking pagkakamali sa buhay ko, ampersand quote. Lumabas si Wenceslao at dumiretso sa banyo ng ospital. Doon, hinarap niya ang sarili sa salamin.
Binuksan niya ang gripo at hinayaang dumaloy ang tubig sa kanyang mga kamay, tila ba sinusubukang hugasan ang dumi ng pamilya Montemayor. Ampersand quote, alam ko na, ampersand quote, bulong niya sa sarili. Ampersand quote, alam ko na ang ginawa niyo. At isinusumpa ko, Doña Isabela, ang pilat na iyan sa pulso mo ang magiging tanda ng iyong pagbagsak, ampersand quote. Kinuha niya ang cellphone na binigay ni Catalina, ang cellphone na alam niyang may spyware. Pinindot niya ang recording app at nagsimulang magsalita sa mahinang boses, tila ba nakikipag-usap sa isang kaibigan, pero ang bawat salita ay sadyang ginawa para mapakinggan ng mga nakikinig sa kabilang linya. Ampersand quote, Catalina, kailangan nating magkita. May nalaman ako tungkol sa pera ni Doña Isabela, may itinatago siyang sikreto na sisira sa pamilya Montemayor. Magkita tayo sa lumang warehouse bukas, ampersand quote. Ngumiti si Wenceslas. Alam niyang maririnig iyon ni Isabela. Alam niyang kakagat ang matanda sa pain. Ang laro ay nagsisimula pa lang. Huli na ang lahat para sa katarungan, Wenceslas, pero hindi pa huli para sa paghihiganti, ampersand quote. Ang mga salitang iyon mula kay Tatay Isko ay tila isang malamig na hangin na dumaan sa batok ni Wenceslas. Nagkita sila sa isang madilim na sulok ng pampublikong palengke, malayo sa marangyang mundo ng mga Montemayor. Si Tatay Isko, ang matandang tindero ng kwek-kwek na tumulong sa kanya noong mga panahong wala siyang makain sa kalsada, ay mukhang mas matanda at mas balisa kaysa sa dati. Ampersand quote, anong ibig niyo pong sabihin, Tay? Ampersand quote, tanong ni Wenceslas habang nakabalabal ng itim na shawl para hindi makilala ng mga tauhan ni Doña Isabela na tiyak na naghahanap sa kanya. Ampersand quote, noong gabing iyon sa gift, 3 taon na ang nakakaraan, ampersand quote, panimula ni Tatay Isko, ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang hawak ang isang luma at kalawanging lata ng biskwit. Ampersand quote, hindi lang ako basta nakakita, Wenceslas. Nakuhanan ko ng video ang nangyari, ampersand quote. Napatigil ang paghinga ni Wenceslas. Ampersand quote, video. May video kayo, ampersand quote. Dahan-dahang binuksan ni Tatay Isko ang lata at inilabas ang isang maliit, maalikabok na micro card. Ampersand quote, ginamit ko ang lumang cellphone ko noon para kumuha ng ebidensya, akala ko kasi holdapan lang. Pero nang makita ko ang mukha ng babaeng nag-utos sa mga lalaki natakot ako. Natakot ako para sa buhay ko kaya itinago ko ito, ampersand quote. Ampersand quote, sino, Tay? Sino ang babaeng ampersand apos? Yun, ampersand quote, tanong ni Wenceslas, bagama ampersand apos, sa loob-loob niya ay alam na niya ang sagot. Ampersand quote, ang biyanan mo. Si Doña Isabela, ampersand quote, bulong ni Tatay Isko. Ampersand quote, kitang-kita sa video kung paano kanya sinampal bago ka isinakay sa van. At kitang-kita rin ang isang lalaki na nag-abot sa kanya ng folder, mga papeles na pilit niyang pinapirmahan sa ampersand apos, yo habang hila-hila ang buhok mo, ampersand quote. Naramdaman ni Wenceslas ang pag-akyat ng init sa kanyang dibdib. Ang lahat ng hirap, ang gutom, ang pangulila sa kanyang anak, at ang kahihiyang tinatamasa niya ngayon, lahat ng iyon ay pinlano. Hindi siya biktima ng tadhana, siya ay biktima ng isang halimaw na nagpapanggap na reyna. Ampersand quote, bakit ngayon niyo lang sinabi, Tay? Ampersand quote, hindi mapigilang maitanong ni Wenceslas, ay halong hinanakit ang boses. Ampersand quote, dahil ngayon ko lang nakita ang apoy sa mga mata mo, anak, ampersand quote, seryosong sagot ng matanda. Ampersand quote, noon, mukha kang susuko na. Pero ngayon alam kong handa ka ng sumabog. Gamitin mo ito. Ito ang susi para mabawi mo ang dangal mo, ampersand quote. Kinuha ni Wenceslas ang maliit na memory card. Para sa iba, piraso lang ito ng plastic, pero para sa kanya, ito ang kanyang kalayaan. Ito ang bala na tatapos sa kasinungalingan ng mga Montemayor. Ampersand quote, salamat, Tay. Hinding-hindi ko makakalimutan ito, ampersand quote, sabi ni Wenceslas. Paalis na sana siya nang biglang tumunog ang isang malakas na busina ng sasakyan sa hindi kalayuan. Isang itim na isgu ang huminto sa tapat ng palengke. Bumaba ang 3 lalaking nakabarong, mga bodyguard na pamilyar kay Wenceslas. Ampersand quote, nandyan na sila, ampersand quote, bulong ni Tatay Isko, bakas ang takot sa mukha. Ampersand quote, takbo, Wenceslas. Huwag kang lilingon, ampersand quote.
Mabilis na isinilid ni Wenceslao ang memory card sa loob ng kanyang medyas. Tumakbo siya patungo sa makitid na eskinita, ang kanyang puso ay kumakaba ng sobrang bilis na tila lalabas na sa kanyang dibdib. Naririnig niya ang mga yabag ng mga lalaking humahabol sa kanya. Ampersand quote, Wenceslao. Paano niya nalaman? Sa gitna ng pagtakas, napagtanto ni Wenceslao na sa larangang ito, hindi niya alam kung sino ang tunay na kakampi at sino ang kaaway na naghihintay lang ng tamang pagkakataon. Ang akala mong tadhana, Wenceslao, ay isang maruming transaksyon na binayaran ng biyenan mo gamit ang perang para sana sa kinabukasan ng anak mo, ampersand quote. Binasag ng malamig na boses ni Silvano ang katahimikan sa loob ng sasakyan. Hindi makapagsalita si Wenceslao. Nakatingin lang siya sa labas ng bintana habang mabilis na dumadaan ang mga ilaw ng lungsod, pero ang totoo, ang isip niya ay nakapako sa micro-SD card na hawak niya ng mahigpit. Ampersand quote, paano mo nalaman ang tungkol sa akin? Bakit mo ako tinutulungan, Silvano? Hindi ka naman kilala ng pamilya ko, ampersand quote, tanong ni Wenceslao, ang boses ay puno ng pagdududa. Lumingon sandali si Silvano sa kanya bago ibinalik ang tingin sa kalsada. Ampersand quote, dahil ang pamilya Montemayor ang sumira sa tatay ko. Isang dekada na ang nakakaraan, ginamit ni Doña Isabela ang kapangyarihan niya para ipakulong ang tatay ko sa isang krimen na hindi niya ginawa. Simula noon, binabantayan ko na ang bawat dumi ng pamilyang ampersand apos, yan. At ikaw, Wenceslao, ikaw ang pinakamalaking dumi na pilit nilang itinago, ampersand quote. Huminto ang sasakyan sa isang liblib na abandonadong bodega sa labas ng syudad. Pumasok sila sa loob kung saan may nakahandang laptop at ilang kagamitan. Inilabas ni Silvano ang AC card at isinaksak ito. Ampersand quote, handa ka na bang makita ang katotohanan? Ampersand quote, tanong ni Silvano. Tumango si Wenceslao. Pinindot ni Silvano ang play. Ang video ay malabo at gumagalaw-galaw, tila ba kinuhanan mula sa malayo. Pero malinaw ang boses. Nakita ni Wenceslao ang sarili niya, 3 taon na ang nakakaraan. Nakatali ang kanyang mga kamay, nakaluhod sa maduming semento ng B2. Sa harap niya, nakatayo si Doña Isabela, hawak ang isang payong na tila ba nandidiri sa paligid. Ampersand quote, pirmahan mo ito, Wenceslao. Aminin mong kinuha mo ang pera ng kumpanya at sasama ka sa lalaking ito, ampersand quote, sabi ni Isabela sa video, sabay turo sa isang lalaking mukhang goons. Ampersand quote, hindi. Wala akong kinuha. Valerio, tulungan mo ako, ampersand quote, sigaw ng batang Wenceslao sa screen. Ang masakit ay ang sumunod na eksena. Lumabas mula sa dilim si Catalina. Inabutan niya si Doña Isabela ng isang envelope. Ampersand quote, nagawa ko na ang part ko, madam. Naka-off na ang mga GTV sa area. At si Valerio, siguradong maniniwala sa mga litratong ginawa ko, ampersand quote, sabi ni Catalina sa video habang nakangisi. Napahawak si Wenceslao sa kanyang bibig. Ang kanyang matalik na kaibigan. Ang taong iniyakan niya sa mga gabing wala siyang matuluyan. Si Catalina ang arkitekto ng kanyang pagbagsak. Ampersand quote, hindi lang ampersand apos, yan, Wenceslao. Tignan mo ang resibong nakuha mo sa mansyon, ampersand quote, sabi ni Silvano habang tinitignan ang litrato sa cellphone ni Wenceslao. Ampersand quote, ang account number na pinaglipatan ng pera hindi iyon sa mga kidnappers. Account iyon ni Catalina. Binayaran siya ni Isabela gamit ang medical fund na para sana sa operasyon ng puso ni Junior, noon pang sanggol pa lang siya, ampersand quote. Naramdaman ni Wenceslao ang isang matinding hapdi sa kanyang dibdib. Hindi lang siya ninakawan ng dangal, ninakawan din ang kanyang anak ng pagkakataong gumaling ng maaga. Hinayaan nilang magmakaawa si Wenceslao sa loob ng 3 taon para sa perang sa simula pa lang ay para na talaga sa anak niya. Ampersand quote, ginamit nila ang sarili kong pera para pasunurin ako, ampersand quote, bulong ni Wenceslao. Ang kanyang mga luha ay tuyo na, pinalitan ng isang malamig na determinasyon. Ampersand quote, ginamit nila ang buhay ni Junior para gawin akong aso sa sarili kong tahanan, ampersand quote. Ampersand quote, anong balak mo, ampersand quote, tanong ni Silvano. Ampersand quote, sa ebidensyang ito, pwede nating ipakulong si Isabela at Catalina, ampersand quote. Umiling si Wenceslao.
Tumingin siya sa monitor, sa mukha ni Isabela na puno ng kayabangan. Ampersand quote, hindi sapat ang kulungan, Silvano. Ang mga taong tulad ni Isabela, mas takot silang mawala ng dangal kaysa mawala ng kalayaan. Gusto kong makita nila kung paano guguho ang palasyong itinayo nila sa ibabaw ng mga luha ko. Ampersand quote. Biglang tumunog ang cellphone ni Wenceslao. Isang mensahe mula kay Valerio. Ampersand quote, Wenceslao, nasaan ka? Galit na galit si Mommy. Sinubukan kitang hanapin sa quarters pero wala ka. Umuwi ka na bago pa niya ipatigil ang gamot ni Junior. Please, don't ampersand apos, to make this harder for us. Ampersand quote. Tiningnan ni Wenceslao ang mensahe at pagkatapos ay tumingin kay Silvano. Ampersand quote, may plano ako, ampersand quote, sabi ni Wenceslao, ang kanyang boses ay walang panginginig. Ampersand quote, ibabalik natin ako sa mansyon. Pero sa pagkakataong ito, hindi na ako ang alipin. Ako na ang magiging anay na ubo sa pundasyon ng mga Montemayor mula sa loob, ampersand quote. Ngumiti si Silvano, isang ngiting puno ng paghanga. Ampersand quote, kung ganoon, kailangan nating ayusin ang mga dokumentong ito. At Wenceslao, kailangan mong maging mas magaling na artista, kaysa kay Catalina, ampersand quote. Ampersand quote, huwag kang mag-alala, ampersand quote, sagot ni Wenceslao habang dahan-dahang binubura ang bakas ng luha sa kanyang mukha. Ampersand quote, natuto ako sa pinakamagaling, ampersand quote. Habang pabalik sila sa syudad, naramdaman ni Wenceslao ang bigat ng laban na papasukin niya. Pero sa unang pagkakataon, hindi na siya natatakot. Alam niya na ang bawat hakbang niya simula ngayon ay patungo sa pagbawi ng lahat ng kinuha sa kanya. Ngunit bago pa man sila makarating sa subdivision, isang tawag ang pumasok sa phone ni Silvano. Ang mukha nito ay biglang namutla. Ampersand quote, Wenceslao, kailangan nating bilisan, ampersand quote, sabi ni Silvano. Ampersand quote, inilabas na nila si Junior sa ospital. Dinala nila ang anak mo sa mansyon at balita ko, may bagong ampersand apos, yaya ampersand apos, na kinuha si Doña Isabela para sa kanya, ampersand quote. Ampersand quote, sino, ampersand quote, tanong ni Wenceslao, ang kanyang puso ay muling kinabahan. Ampersand quote, si Catalina. Siya na ang mag-aalaga sa anak mo simula ngayon, ampersand quote. Ampersand quote, hindi ka na kailangan dito bilang ina, Wenceslao. Tapos na ang papel mo. Nandito ka na lang para maging anino, ampersand quote. Iyan ang bungad ni Doña Isabela pagtapak pa lang ni Wenceslao sa pintuan ng mansyon. Sa loob ng sala, nakita ni Wenceslao ang isang tanawing halos magpatigil sa tibok ng kanyang puso. Si Catalina, ang babaeng itinuring niyang kapatid pero naging ahas sa kanyang buhay, ay nakaupo sa sofa at kalong ang kanyang anak na si Junior. Pinapakain nito ang bata ng lugaw, habang si Junior ay umiiyak at pilit na itinutulak ang kutsara. Ampersand quote, Junior ampersand quote, mahinang tawag ni Wenceslao, ang kanyang mga kamay ay kusang nanginig sa kagustuhang hablutin ang kanyang anak mula sa mga bisig ng traidor. Ampersand quote, Bes. Salamat naman at bumalik ka na, ampersand quote, bati ni Catalina, ang kanyang boses ay puno ng peking tamis na tila ba walang nangyaring traiduran. Ampersand quote, huwag kang mag-alala, ako na ang bahala kay Junior. Sabi kasi ni Madam, baka daw ma-stress ang bata kapag nakita ang. Alam mo na, ampersand apos, yung hitsura mo, ampersand quote. Huminga ng malalim si Wenceslao. Tumingin siya sa sahig. Kinukuyom ang kanyang mga palad hanggang sa bumaon ang kanyang mga kuko at mag-iwan ng mapupulang marka. Kailangan niyang magtiis. Ayon sa plano nila ni Silvano, kailangan niyang magmukhang talunan, isang babaeng nawalan na ng pag-asa at handang sumunod sa kahit anong ipagawa sa kanya. Ampersand quote, patawad po, Mommy. Patawad, Catalina, ampersand quote, sabi ni Wenceslao, ang kanyang boses ay mahina at tila basag. Ampersand quote, naguluhan lang po ako. Pero naisip ko, wala akong pupuntahan kung wala ang pamilya Montemayor. Gagawin ko ang lahat, basta ampersand apos, ihayaan niyo lang akong makita ang anak ko, ampersand quote. Nagkatinginan sina Isabela at Catalina. Isang mapanuyang ngiti ang sumilay sa labi ng matanda. Ampersand quote, nakita mo na? Sabi ko sa inyo, babalik din ampersand apos, yan. Gutom at takot lang ang katapat niyan, ampersand quote. Ampersand quote, sige na, Wenceslao.
Magbihis ka na ng uniforme mo at tulungan mo ang mga katulong sa kusina, ampersand quote, utos ni Isabela. Ampersand quote, at Catalina, ituloy mo lang ang pag-aalaga kay Junior. I want him to get used to a woman with class, not a failure, ampersand quote. Lumakad si Wenceslao patungo sa quarters ng mga katulong. Pagpasok niya sa maliit na baka po magalit si Madam kapag nakita niyang nakikipag-usap ako sa inyo, ampersand quote. Ampersand quote, Wenceslao, please. Huwag mo akong tawaging ampersand apos, Sir ampersand apos. Asawa mo ako, ampersand quote, sabi ni Valerio, ang kanyang boses ay puno ng desperasyon. Ampersand quote, ang asawa po, ipinagtatanggol ang kanyang pamilya, ampersand quote, sagot ni Wenceslao, bawat salita ay parang turok ng karayom. Ampersand quote, ang nakikita ko lang po dito ay isang anak na takot sa kanyang ina. Ngayon, kung maaari lang po, padaanin niyo ako, ampersand quote. Naiwan si Valerio na nakatulala habang si Wenceslao ay nagpatuloy sa paglalakad. Sa bawat kuskus niya ng basahan sa sahig, nadarama niya ang unti-unting paglapit ng kanyang tagumpay. Hapon na nang mapansin ni Wenceslao na nagmamadaling lumabas si Catalina ng mansyon. Nakita niya itong sumakay sa isang taxi, dala ang kanyang bag alam ni Wenceslao na papunta na ito sa ampersand quote, tulay ampersand quote, na binanggit niya sa phone. Mabilis na pumanhik si Wenceslao sa kwarto ni Junior. Wala roon si Doña Isabela dahil may kausap itong mga kliyente sa opisina. Pumasok siya at agad na niyakap ang kanyang anak. Ampersand quote, Junior, anak nandito na si Mommy, ampersand quote, bulong niya habang hinahalikan ang noo ng bata. Ampersand quote, hindi na tayo magtatagal dito, pangako, ampersand quote. Ngunit habang tinitignan niya ang kanyang anak, napansin ni Wenceslao ang isang bagay na nagpakulo sa kanyang dugo. May maliliit na pasa sa braso ni Junior, pasa na mukhang galing sa isang mahigpit na pagkurot. Ampersand quote, sino ang gumawa nito sa ampersand apos? Yo, ampersand quote, galit na tanong ni Wenceslao, kahit alam niyang hindi pa makakasagot ang bata. Biglang bumukas ang pinto. Nakatayo roon si Doña Isabela, may hawak na cane at nakatingin ng matalim kay Wenceslao. Ampersand quote, sabi ko na nga ba, hindi ka marunong sumunod sa utos, ampersand quote, sabi ni Isabela. Ampersand quote, anong ginagawa mo sa kwarto ng anak ko, ampersand quote. Ampersand quote, bakit may pasa ang anak ko, Mommy, ampersand quote, tanong ni Wenceslao, ang kanyang boses ay hindi na mahina. Ang kanyang galit ay hindi na kayang itago ng pagpapanggap. Ampersand quote, pasa. Baka masyadong malikot kaya nasaktan. O baka naman, sadyang ayaw niya sa ampersand apos, yo kaya nagkakaganyan, ampersand quote, tawa ni Isabela. Ampersand quote, lumabas ka na rito bago ko tawagin ang mga guards, ampersand quote. Lumapit si Wenceslao kay Isabela, hanggang sa magkatapat na ang kanilang mga mukha. Ampersand quote, maaaring hawak niyo ang pera, Mommy. Maaaring hawak niyo ang kumpanya. Pero hinding-hindi niyo mahahawakan ang takot ko. Dahil ang takot ko naging galit na, ampersand quote. Bago pa makasagot ang matanda, tinalikuran na siya ni Wenceslao. Paglabas niya ng kwarto, mabilis niyang tinawagan si Silvano gamit ang isa pang secret phone na nakatago sa loob ng kanyang uniforme. Ampersand quote, Silvano, ituloy na natin ang stage 2, ampersand quote, sabi ni Wenceslao. Ampersand quote, saktan na nila ako, wag lang ang anak ko. Oras na para pasabugin ang unang bomba, ampersand quote. Ampersand quote, hindi niyo na ako kayang saktan, madam, dahil matagal na ninyong pinatay ang takot sa puso ko, ampersand quote. Ang mga salitang iyon ay lumabas sa bibig ni Wenceslao habang nakatayo siya sa gitna ng marangyang opisina ni Doña Isabela. Wala na ang nakayukong biktima, wala na ang nanginginig na boses. Sa halip, ang babaeng nasa harap ng matanda ay may mga matang tila nagniningas na uling, tahimik pero handang tumupok. Kadarating lang ni Catalina mula sa ampersand quote, tulay ampersand quote, na binanggit ni Wenceslao sa bugged phone. Basang-basa siya ng ulan, madumi ang suot na mamahaling dress, at halatang pagod na pagod sa paghahanap sa folder na hindi naman umiiral. Ampersand quote, Madam, niloko niya tayo, ampersand quote, sigaw ni Catalina, ang kanyang boses ay nanginginig sa galit habang itinuturo si Wenceslao. Ampersand quote, walang folder doon. Isang oras akong nagbungkal sa putikan pero wala akong nahanap kundi basura. Pinaglalaruan niya tayo, ampersand quote.
Humakbang si Doña Isabela palapit kay Wenceslao. Ang kanyang mukha ay pulang-pula sa puot. Itinaas niya ang kanyang kamay para sampalin ang manugang, isang galaw na sanay na niyang gawin para iparamdam ang kanyang kapangyarihan. Pero sa pagkakataong ito, hindi tumama ang palad niya. Sa isang mabilis at matatag na pagkilos, sinalo ni Wenceslao ang braso ni Isabela sa gitna ng hangin. Ang higpit ng hawak niya ay sapat na para mapangiwi ang matanda. Ang katahimikan sa loob ng silid ay naging mabigat, tila ba huminto ang oras para saksihan ang pagbabaliktad ng kapalaran. Ampersand quote, huwag niyo na muling susubukan na itaas ang kamay niyo sa akin, Doña Isabela, ampersand quote, malamig na banta ni Wenceslao habang dahan-dahang ibinababa ang braso ng matanda. Ampersand quote, dahil sa bawat sampal na tinanggap ko noon, isang pahina ng bank records ng Montemayor Group ang nawawala sa inyong system ngayon, ampersand quote. Nanlaki ang mga mata ni Isabela. Ampersand quote, anong sinasabi mo, ikaw na hampas lupa ka? Wala kang alam sa negosyo namin, ampersand quote. Ampersand quote, accountant ako bago nyo ako ginawang katulong. Nakalimutan nyo na ba? Ampersand quote, ngiti ni Wenceslao, isang iting kasing talim ng labaha. Ampersand quote, noong pinayagan nyo akong mag-encode sa library nyo, hindi lang ako basta nag-i-encode. Inayos ko ang mga ampersand apos, leakages ampersand apos, na kayo mismo ang gumawa para i-bypass ang mga tax sa labas ng bansa. At ang mga impormasyong iyon? Nakatago na sa isang secure cloud server na si Silvano lang ang may access, ampersand quote. Biglang tumunog ang telepono sa mesa ni Isabela. Ang caller gay ay mula sa Chief Financial Officer ng kanilang kumpanya. Nanginginig na sinagot ito ni Isabela. Ampersand quote, Madam. May problema tayo, ampersand quote, sigaw ng boses sa kabilang linya. Ampersand quote, may nag-leak ng mga internal audit reports natin sa GIEC at sa Securities and Exchange Commission. At hindi lang ampersand apos, yun, may mga transfer records na lumabas na nagpapatunay na ang medical fund ng pamilya ay inilipat sa isang personal account sa pangalan ni Catalina Reyes, ampersand quote. Napatingin si Isabela kay Catalina. Si Catalina naman ay halos mawala ng kulay sa mukha. Ampersand quote, Madam, hindi totoo ampersand apos, yan. Hindi ko alam ampersand apos, yan, ampersand quote, pagmamakaawa ni Catalina. Ampersand quote, stage 2, ampersand quote, bulong ni Wenceslao. Ampersand quote, nagsisimula pa lang tayo, ampersand quote. Bumukas ang pinto ng opisina at pumasok si Valerio, hinihingal at bakas ang pagkalito sa mukha. Ampersand quote, Mommy, anong nangyayari? Tumatawag ang mga board members, nagpapanik sila. Sinasabi nilang may fraud daw na nagaganap, ampersand quote. Tumingin si Valerio kay Wenceslao, at sa unang pagkakataon, nakita niya ang asawa niya sa ibang liwanag. Hindi na ito ang babaeng kailangan niyang protektahan, ito na ang babaeng kayang magpabagsak sa kanyang buong mundo. Ampersand quote, Wenceslao, ikaw ba ang may gawa nito? Ampersand quote, tanong ni Valerio, ang boses niya ay puno ng sakit. Ampersand quote, ginawa ko lang ang nararapat, Valerio, ampersand quote, sagot ni Wenceslao. Ampersand quote, ang pamilyang ito ay itinayo sa kasinungalingan at pagtatraidor. Ninakawan niyo ako ng 3 taon. Ninakawan niyo ang anak ko ng kalusugan. At higit sa lahat, ninakawan niyo ako ng dignidad. Ngayon, ibinabalik ko lang ang pabor, ampersand quote. Ampersand quote, you ampersand apos, monster, ampersand quote, sigaw ni Isabela, habang pilit na humahawak sa kanyang dibdib. Ampersand quote, matapos kitang kupkupin, matapos kitang bigyan ng pagkakataong makasama ang anak mo, ampersand quote. Ampersand quote, kupkupin, ampersand quote, tawa ni Wenceslao, isang mapait na tawa. Ampersand quote, dinukot niyo ako, Madam. Pinabugbog. Itinapon sa kalsada. At ang perang ginamit niyo para ampersand apos, isalba ampersand apos, ang anak ko. Pera ko ampersand apos, yun. Pera iyon na kinuha niyo mula sa tiwala ng tatay ko sa kumpanyang ito bago siya namatay, ampersand quote. Natahimik ang buong silid. Maging si Valerio ay napako sa kanyang kinatatayuan. Ang katotohanan ay unti-unting lumalabas, kasing pait ng lason. Ampersand quote, ngayon, mayroon kayong dalawang pagpipilian, ampersand quote, pagpapatuloy ni Wenceslao habang kinuha ang kanyang bag ampersand quote,
ibigay nyo sa akin ang custody ni Junior at hayaan nyo kaming umalis ng mapayapa. O panoorin nyo kung paano magiging headline ng bawat balita bukas ang pangalang Montemayor bilang mga magnanakaw at mamamatay tao. Ampersand quote. Ampersand quote, hinding-hindi ko ibibigay sa ampersand apos. Yo ang bata, ampersand quote, sigaw ni Isabela. Ampersand quote, magkakamatayan muna tayo, ampersand quote. Ampersand quote. Ang boses ni Wenceslao ay hindi napabulong. Umalingaw ito sa buong mansyon, tila isang utos na hindi pwedeng baliin. Nakatayo siya sa paanan ng malaking hagdanan, habang si Doña Isabela ay nakakapit sa handrail, hinihingal at namumutla. Ampersand quote, wala kang karapatang mag-utos sa akin sa sarili kong pamamahay. Ampersand quote, sigaw ni Isabela, pero halata ang panginginig ng kanyang boses. Bumukas ang malaking pinto ng mansyon. Isang lalaking nakaunipormeng pang-general ang pumasok, may bitbit na otoridad at dilim sa kanyang mukha. Si General Armando. Siya ang taong nasa likod ng kapangyarihan ni Isabela, ang protektor na binabayaran ng pamilya Montemayor para itago ang kanilang mga iligal na gawain. Ampersand quote, Isabela, anong kaguluhan ito? Ampersand quote, tanong ng general, ang boses ay malalim at nakakatakot. Ampersand quote, tumatawag ang mga tauhan ko. Ang mga bank accounts na ginagamit natin naka-freeze na lahat. Sino ang gumawa nito? Ampersand quote. Dahan-dahang lumingon si Wenceslao sa general. Hindi siya natakot. Ampersand quote, ako, general. At kung gusto niyo pang maisalba ang ranggo niyo, mas mabuting lumayo na kayo sa babaeng ito habang may oras pa. Ampersand quote. Ampersand quote, you little brat. Ampersand quote, akmang susuguri ng general si Wenceslao, pero mabilis na humarang si Silvano na kapapasok lang din sa mansyon. Ampersand quote, wag po, general. Ampersand quote, sabi ni Silvano habang itinataas ang kanyang tablet. Ampersand quote, naka-livestream ang lahat ng nangyayari rito sa isang secure server. Isang maling galaw nyo kay Wenceslao, otomatikong lalabas ang listahan ng mga payroll nyo mula sa Montemayor Group sa lahat ng news outlets sa bansa. Ampersand quote. Napako sa kinatatayuan ang general. Tumingin siya kay Isabela ng maihalong pandidiri. Ampersand quote, sabi mo, kontrolado mo ang lahat, Isabela. Sabi mo, isang hamak na babae lang siya na madaling tapakan. You lied to me, ampersand quote. Ampersand quote, Armando, sandali. Pag-usapan natin ito, ampersand quote, pagmamakaawa ni Isabela. Pero tumalikod na ang general at nagmadaling lumabas, iniwan ang matanda na mag-isang haharap sa bagyong dumarating. Naramdaman ni Wenceslao ang isang panandali ang tagumpay, pero agad itong napalitan ng kaba nang mapansin niyang wala si Catalina sa paligid. Ampersand quote, nasaan si Catalina? Ampersand quote, tanong ni Wenceslao, ang kanyang mga mata ay naniningkit habang nakatingin kay Isabela. Ampersand quote, nasaan ang anak ko? Ampersand quote. Isang nakakatakot na tawa ang kumawala sa labi ni Isabela. Ampersand quote, akala mo ba, matatalo mo ako ng ganoon lang? Kung babagsak ako, Wenceslao, sisiguraduhin kong wala kang babalikan. Catalina, ampersand quote. Mula sa itaas ng hagdan, lumabas si Catalina. Hawak-hawak niya si Junior na natutulog, pero ang nakakatakot ay ang hawak niyang hiringgilya na nakatapat sa braso ng bata. Ampersand quote, Bes, huwag kang lalapit, ampersand quote, sigaw ni Catalina, ang kanyang mga mata ay dilat na dilat sa takot at desperasyon. Ampersand quote, Madam, kailangan ko ng pera. Kailangan ko ng paraan para makalabas ng bansa. Kapag hindi niyo ako tinulungan, ituturok ko ito sa bata, ampersand quote. Ampersand quote, Catalina, bitawan mo ang anak ko, ampersand quote, sigaw ni Wenceslao, ang kanyang puso ay tila sasabog na sa takot. Ampersand quote, wala siyang kinalaman dito. Tayo ang may problema, wag mong idamay ang anak ko, ampersand quote. Ampersand quote, wala na akong pakialam, Wenceslao, ampersand quote, iyak ni Catalina. Ampersand quote, ninakawan mo ako ng kinabukasan. Dahil sa ampersand apos, mawawala lahat ng pinaghirapan ko. Madam, asan ang pera? Ampersand quote. Tumingin si Isabela kay Catalina, pagkatapos ay kay Wenceslao. Isang mapanganib na plano ang nabuo sa isip ng matanda. Ampersand quote, ibigay mo sa akin ang access sa cloud server, Wenceslao.
Ibigay mo sa akin ang lahat ng ebidensyang hawak mo, at sasabihan ko si Catalina na ibigay sa ampersand Apos, yo ang bata. Kung hindi panoorin mong mawala ang huling dahilan mo para mabuhay, ampersand quote. Napatingin si Wenceslao kay Silvano. Nakita niya ang pag-aalala sa mga mata ng abogado. Tumingin siya kay Valerio na nasa gilid lang, umiiyak at walang magawa. Sa huling pagkakataon, napatunayan ni Wenceslao na siya lang ang pwedeng magligtas sa kanyang anak. Ampersand quote, Sage, ampersand quote, bulong ni Wenceslao. Ampersand quote, ibibigay ko ang gusto nyo. Pero ibaba mo muna ang hiringgilya, Catalina. Please, ampersand quote. Dahan-dahang ibinaba ni Catalina ang hiringgilya, pero hindi niya binitawan ang bata. Habang naglalakad si Wenceslao paakyat ng hagdan para ibigay ang tablet kay Isabela, biglang may narinig silang malakas na sirena ng pulis sa labas. Nagpanik si Catalina. Sa gitna ng kaguluhan, nadulas siya sa tuktok ng hagdan. Ampersand quote, Junior, ampersand quote, sigaw ni Wenceslao. Tumalon si Wenceslao para saluhin ang kanyang anak, habang si Catalina ay gumulong pababa ng hagdan. Ang tunog ng pagkakalabog ng katawan ni Catalina sa bawat baitang ay tila isang babala ng kamatayan. Nayakap ni Wenceslao si Junior, protektado ang bata ng kanyang sariling katawan. Pero nang tignan niya si Isabela, nakita niyang hawak ng matanda ang isang pirasong basag na salamin mula sa vase na nabasag ni Catalina at akmang itatarak ito sa likod ni Wenceslao. Ampersand quote, mamatay na tayong lahat, ampersand quote, sigaw ni Isabela. Isang putok ng baril ang umalinggaw sa loob ng mansyon. Tapos na ang laro mo, Isabela. Wala nang palasyong matitira sa ampersand Apos, yo kundi ang apat na sulok ng selda, ampersand quote. Ang boses na iyon ay hindi galing kay Wenceslao. Galing iyon kay Silvano, na nakatayo malapit sa pinto habang ang mga pulis ay mabilis na pumasok at pinalibutan ang buong opisina. Ang putok ng baril na narinig kanina ay isang warning shot mula sa mga otoridad nang makita nilang akmang sasaktan ni Isabela si Wenceslao. Binitawan ni Isabela ang basag na salamin, ang kanyang mga kamay ay nanginginig hindi dahil sa takot kundi dahil sa matinding puot na hindi niya mailabas. Napatingin siya sa kanyang paligid, ang marangyang opisina na naging saksi sa lahat ng kanyang kamalian ay puno na ngayon ng mga taong magpapabagsak sa kanya. Ampersand quote, Wenceslao. Junior ampersand quote, mabilis na lumapit si Valerio sa kanyang asawa at anak. Sinubukan niyang hawakan ang mga ito, pero mabilis na umiwas si Wenceslao. Ampersand quote, huwag ngayon, Valerio, ampersand quote, malamig na sabi ni Wenceslao habang mahigpit na nakayakap kay Junior. Ang bata ay nagsisimula ng umiyak, nagising sa gulo at ingay. Ampersand quote, masyado nang huli para magpanggap na nagmamalasakit ka, ampersand quote. Sa kabilang dako, dahan-dahang tumayo si Catalina mula sa pagkakahulog sa hagdan. May dugo sa kanyang noo at pilay ang kanyang kaliwang binti, pero ang mas matinding sugat ay ang makita ang mga pulis na naglalagay ng posas sa kanyang mga kamay. Ampersand quote, Wenceslao, please. Nagawa ko lang ampersand Apos, yun dahil kailangan ko ng pera para sa pamilya ko, ampersand quote, pagmamakaawa ni Catalina, ang kanyang boses ay puno ng desperasyon. Ampersand quote, tinulungan din naman kita, ampersand Apos, di ba? Binigyan kita ng phone, ampersand quote. Lumapit si Wenceslao kay Catalina. Walang galit sa kanyang mukha, tanging isang malalim na pagkadismaya. Ampersand quote, ang phone na binigay mo ay may spyware, Catalina. Alam ko ang bawat dominyo. At ang ampersand Apos, pamilya ampersand Apos, na sinasabi mo. Ginamit mo lang silang dahilan para itago ang kasakiman mo. Ginamit mo ang anak ko, Catalina. At iyon ang hinding-hindi ko mapapatawad, ampersand quote. Ampersand quote, dalahin na ampersand Apos, yan, ampersand quote, utos ng opisyal ng pulisya. Habang hinihila si Catalina palabas, lumingon siya kay Isabela, umaasang tutulungan siya ng matanda. Pero si Isabela ay nakatingin lang sa kawalan, tila ba biglang tumanda ng 10 taon sa loob ng ilang minuto. Ampersand quote, Isabela Montemayor, you are under arrest for kidnapping, frustrated murder, and massive financial fraud, ampersand quote, sabi ng pulis habang binabasa ang kanyang mga karapatan. Ampersand quote, hindi niyo ako pwedeng ipakulong, ampersand quote, sigaw ni Isabela, pilit na nagpupumiglas. Ampersand quote, ako ang may-ari ng kumpanyang ito.
Ako ang batas sa pamilyang ito, ampersand quote. Ampersand quote, wala ka ng kumpanya, mommy, ampersand quote, singit ni Valerio. Ampersand quote, kaka-receive ko lang ng balita. Ang board of directors ay nag-convene na at tinanggal ka na sa posisyon. Lahat ng asset mo ay naka-freeze habang may investigasyon. Wala ka na ring abogado dahil pati sila, ayaw madamay sa ampersand apos, yo, ampersand quote. Napaupo si Isabela sa kanyang mamahaling leather chair. Pero bilang asawa, wala ka ng asawang babalikan, ampersand quote. Naglakad si Wenceslao palabas ng mansyon, hindi lumingon kahit isang beses. Ang bawat hakbang niya palayo sa bahay na iyon ay tila pagtatanggal ng isang mabigat na kadena sa kanyang liig. Ang sariwang hangin ng gabi ay humahalik sa kanyang mukha, isang pangako ng bagong simula. Isinakay niya si Junior sa sasakyan ni Silvano. Habang umaandar ang sasakyan palayo sa mansyon ng mga Montemayor, nakita ni Wenceslao sa side mirror ang mga flash ng kamera ng media sa gate. Nakita niya ang paglabas ni Isabela na nakaposas, tinatakpan ang mukha ng kanyang mamahaling shawl. Isang malalim na buntong hininga ang kumawala sa dibdib ni Wenceslao. Hindi ito ang huling kabanata ng kanyang buhay, ito ang unang pahina ng kanyang tunay na kalayaan. Ngunit habang nagmamaneho si Silvano, napansin ni Wenceslao ang isang kulay abo na sobre sa dashboard ng sasakyan. May nakasulat na pangalan niya, ampersand quote, para kay Wenceslao, ampersand quote. Ampersand quote, ano ito, Silvano, ampersand quote, tanong niya. Ampersand quote, galing ampersand apos, yan sa tatay mo, Wenceslao, ampersand quote, sagot ni Silvano nang hindi inaalis ang tingin sa kalsada. Ampersand quote, iniwan niya ampersand apos, yan sa tatay ko bago siya namatay. Sabi niya, ibigay ko lang sa ampersand apos, yo kapag nahanap mo na ang lakas mong tumayo mag-isa, ampersand quote. Dahan-dahang binuksan ni Wenceslao ang sobre. Sa loob nito ay isang susi at isang lumang titulo ng lupa. Pero hindi iyon ang nakakuha ng kanyang atensyon. Isang maliit na sulat ang nakalakip doon. Anak, ang tunay na yaman ay hindi ang pangalang Montemayor, kundi ang katotohanang itinatago nila tungkol sa iyong tunay na pagkatao. Napakunot ang noo ni Wenceslao. Anong katotohanan? May mas malalim pa bang sikreto ang pamilya Montemayor na hindi pa niya nadidiskubre? Ampersand quote, hindi ko kailangan ang iyong awa, Valerio, dahil matagal nang nakatadhana ang lahat ng ito para sa akin, ampersand quote. Ang mga salitang iyon ay binitawan ni Wenceslao habang nakatayo siya sa veranda ng isang payak, ngunit magandang bahay sa labas ng lungsod. 6 na buwan na ang nakalipas simula noong gumuho ang mundo ng mga Montemayor. Sa kanyang harap, nakatayo si Valerio, mukhang pagod, payat, at malayo sa dating imahe ng isang makapangyarihang negosyante. Dala ni Valerio ang huling set ng mga dokumento, ang formal na paglilipat ng mga share ng kumpanya na ninakaw ni Doña Isabela sa tatay ni Wenceslao noon. Sa tulong ni Silvano, napatunayan nila na ang pamilya de Los Santos ang tunay na pundasyon ng Montemayor Group. Ang ampersand quote, utang na loob ampersand quote, na laging isinusumbat ni Isabela kay Wenceslao ay isang malaking kasinungalingan, ang mga Montemayor ang may utang sa kanya. Ampersand quote, nandito rin ang divorce papers, Wenceslao, ampersand quote, mahinang sabi ni Valerio, iniabot ang isang asul na folder. Ampersand quote, permahan mo na. Ito na lang ang huling bagay na maibibigay ko para sa kalayaan mo, ampersand quote. Kinuha ni Wenceslao ang folder. Tiningnan niya si Valerio at sa unang pagkakataon, wala na siyang naramdamang galit. Wala na ring sakit. Ang tanging natira ay ang isang malalim na pag-unawa na ang bawat tao ay may kanya-kanyang karma. Ampersand quote, salamat, Valerio, ampersand quote, simpleng sagot niya. Ampersand quote, kumusta ang mommy mo, ampersand quote. Huminga ng malalim si Valerio. Ampersand quote, hinatulan na siya ng korte kagabi. Dahil sa dami ng kaso, fraud, kidnapping, at tax evasion, hindi na siya makakalabas ng kulungan habang buhay. Si Catalina naman, ganoon din walang gustong tumulong sa kanila, ampersand quote. Ampersand quote, ironic, ampersand apos, diba, ampersand quote, sabi ni Wenceslao habang pinagmamasdan ang kanyang anak na si Junior na naglalaro sa damuhan kasama si Tatay Isko. Ampersand quote, ang babaeng takot na takot mawala ng dangal ay doon tatanda sa lugar na walang kahit anong marangya. Ang tanging kasama niya ay ang mga anino ng kanyang mga ginawa, ampersand quote. Ampersand quote,
Wenceslao, may pagkakataon pa ba tayo? Ampersand quote. Tanong ni Valerio, ang boses ay puno ng huling hibla ng pag-asa. Ampersand quote. Ngayong wala na si Mommy, ngayong malinis na ang lahat. Ampersand quote. Ngumiti si Wenceslao, isang ngiti ng isang babaeng nakahanap na ng sariling liwanag. Ampersand quote. Valerio, ang pagpapatawad ay hindi laging nangangahulugan ng pagbabalik. Pinatawad na kita dahil ayaw kong dalhin ang bigat ng nakaraan sa hinaharap ko. Pero ang Wenceslao na minahal mo noon ay matagal nang pinatay ng katahimikan mo. Ang babaeng nasa harap mo ngayon ay binuo ang sarili niya mula sa abo. Hindi ko na kailangan ng lalaking hindi kayang manindigan. Ampersand quote. Yumuko si Valerio, tinanggap ang katotohanang siya mismo ang sumira sa sarili niyang pamilya. Ampersand quote. Naiintindihan ko. Maging mabuting ina ka sana kay Junior. Bibisita na lang ako kung kailan mo papayagan. Ampersand quote. Nang makaalis si Valerio, lumapit si Silvano kay Wenceslao. May dala itong balita tungkol sa foundation na itinayo ni Wenceslao para sa mga biktima ng domestic abuse at psychological manipulation. Ampersand quote. Ready na ang launch next week, Wenceslao. Ampersand quote. Sabi ni Silvano, may ngiti ng paghanga sa kanyang mga mata. Ampersand quote. Maraming kababaihan ang nabigyan mo ng lakas ng loob na magsalita. You ampersand apos. Re not just a survivor anymore. You ampersand apos. Re is symbol of hope. Ampersand quote. Ampersand quote. Hindi lang ito tungkol sa akin, Silvano. Ampersand quote. Sagot ni Wenceslao. Ampersand quote. Tungkol ito sa lahat ng mga babaeng sinabihan na wala silang halaga, sa lahat ng mga inang ginipit gamit ang kanilang mga anak. Gusto kong malaman nila na kahit gaano kalalim ang hukay na kinasadlakan nila, pwedeng-pwede silang umakyat basta ampersand apos. Say, huwag silang bibitao sa sarili nilang katotohanan. Ampersand quote. Tumingala si Wenceslao sa langit. Ang hapon ay nagpapahiwatig ng paglubog ng araw, pero para sa kanya, ito ang pinakamagandang bukang liwayway sa kanyang buhay. Hawak niya ang kamay ni Junior, ramdam ang tibok ng puso ng bata, isang pintig na hindi na kailanman mababayaran ng kahit anong ginto o kapangyarihan. Hindi na siya ang Wenceslao na nakaluhod sa malamig na tiles ng mansyon. Siya na si Wenceslao de los Santos, isang babaeng tumayo mula sa pagkakadapa, pinunasan ang sariling luha, at ipinakita sa mundo na ang tunay na kapangyarihan ay hindi nakukuha sa pananakit ng iba, kundi sa pagbawi ng sariling dangal. Ang kwento niya ay hindi natapos sa paghihiganti. Natapos ito sa paghilom. At sa bawat hakbang niya patungo sa hinaharap, bitbit niya ang aral na ang hustisya ay darating sa tamang panahon, sa paraang hindi mo inaasahan, basta ampersand apos. Marunong kang lumaban ng may paninindigan.